Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nagsimula na ang World Cup. Pero napansin nyo ba na hindi kasali ang Israel sa World Cup? Ngayon, sabay-sabay nating alamin kung bakit. At pati na rin kung ano ang naging kasalanan ng FIFA sa lahat ng ito. At dahil hindi kasali ang Israel sa World Cup, pumunta kami ngayon sa mga kalsada ng Jerusalem para tanungin ang mga Israeli kung sino talaga ang kanilang sinusuportahan sa World Cup ng 2020. Kaya, kung handa na kayo, simulan na natin. Para maintindihan kung bakit wala ang Israel sa World Cup, kailangan muna nating tingnan ang mapa ng mundo. Makikita ninyo na ang Israel ay nasa Asia, pero kasama ng ibang mga kapitbahay na hindi ganon kabait sa atin, tulad ng Afghanistan, Pakistan, Syria, Iran, at marami pang iba. At syempre, dahil ang Israel ay nasa Asia, naglalaro ang Israel noon sa Asian Football Association. At hindi lang basta sumasali ang Israel, maganda rin ang naging performance ng Israel. Sa katunayan, nanalo ang Israel sa Asian Cup noong 1964. At hindi lang yon, sa mga naunang Asian Cup noong 1956 at 1960 pumangalawang Israel, at sa sumunod na taon noong 1968 nakuha ng Israel ang ikatlong pwesto. At noong 1970 nakamit ng Israel ang isang napakalaking tagumpay para sa isang maliit na bansa. Noong 1970 nakapasok ang Israel sa World Cup. Pero ang lahat ng tagumpay na ito ng football ng Israel ay nagsimulang makaabala sa mga bansang hindi tinatanggap ang pag-iiral ng Israel. Ang mga bansang ito, karamihan mula sa Asia, na lumalaban para sa pagkawasak ng Israel, at ang ilan sa kanila ay lumalaban pa rin para sa pagkawasak ng Israel hanggang ngayon. At dahil dito sa sumunod na Asian Cup noong 1972 ang koponan ng Israel ay tinakot at napilitang umatras sa torneo. Isipin nyo iyon noong 1972. Nagsimula na ang kopa at nandoon ang Israel kasama ang lahat ng manlalaro. Pero kinailangan nilang lisanin ang bansang host. Kinailangan nilang umalis at bumalik sa Israel. Dahil din ito sa pressure, pero pati na rin sa pisikal na banta sa koponan. At pagkatapos nito, lalo lang lumala ang sitwasyon. Ang Israel, na noon ay isang napakabagong bansa, ibig sabihin ang Israel, ay nawalan ng kalayaan. Pinag-uusapan natin dito ang halos 2,000 taon na ang nakalipas, at nakuha lang nilang muli ang kanilang kalayaan noong 1948. Ang Israel, na noon ay wala pang 30 taon ang kalayaan, ay nakakamit ng mga tagumpay at mahahalagang resulta sa football. At dahil dito, ang Kuwait, na isang maliit na bansang Arabo, Muslim at Asyano, ay nag-organisa ng plano laban sa Israel. At noong 1974, nag-organisa sila ng isang botohan para paalisin ang Israel mula sa Asian Football Association. At pagkatapos, nagtipon-tipon ang lahat ng mga bansa at ano ang naging resulta? 17 bansa ang bumoto pabor sa pagpapaalis, 13 ang tumutol sa pagpapaalis at 6 ang nag-abstain. At dahil sa resulta na ito, opisyal nang napaalis ang Israel mula sa Asian Football Association. Tingnan niyo tong kalokohan, literal akong nakatapak sa Asia. Hindi naman talaga umalis ang Israel kahit kailan sa kontinente ng Asia. Pero simula noong 1974 ipinagbawal na ang Israel na maglaro ng football sa Asia, at lalo na sumali sa qualifiers ng World Cup sa Asia. At ang totoong tanong ay, paano makakasali ang Israel sa World Cup kung hindi sila pwedeng sumali sa qualifiers? At dito mismo, hindi nga. Sa panahong iyon, noong 1900,
at 74 ang dapat sanang nakialam ay ang pandaigdigang samahan ng football na siyang nag-oorganisa at kumukontrol din ng World Cup na walang iba kundi ang FIFA. At ano ang ginawa ng FIFA na makita nilang may butong politikal na nakikialam sa football? Ano ang ginawa nila? At ang sagot ay, wala talagang ginawa. Binaliwala ng FIFA ang pakikialam ng politika at naghugas kamay sila. At hindi sila nakialam. Kaya ano nangyari sa pambansang koponan ng Israel? Ang Israel pagkatapos ay nagsimula maglaro sa Oceania, pagkatapos ay lumipat sa Liga ng Europa at nakapaglaro pa sila ng ilang laro sa CONMEBOL, ang Liga ng Timog Amerika. At sa wakas, noong 1974 taon matapos ang pagpapatalsik, sa wakas ay tinanggap ang Israel bilang miyembro ng UEFA, ang unyon ng mga asosasyon ng football sa Europa. At nagkaroon ito ng mga positibo at negatibong epekto. Ang positibong bahagi ay nagsimulang maglaro ang Israel ng football kasama ang ilan sa pinakamagagaling na koponan sa mundo. Maging ang mga pambansang koponan ng Israel ay naging bahagi rin ng mga liga sa Europa. At ito ay nakatulong para tumaas at gumanda ang antas ng buong football ng Israel. Pero ang negatibong bahagi nito ay ginawa nitong halos imposible para sa Israel na makapasok sa World Cup. Sa halip na maglaro kasama ng mga bansa tulad ng Afghanistan, Iran at iba pang mga kuponan na hindi kasing galing ng mga nasa Europa. Ngayon, kailangang makipagkompetensya ng Israel laban sa Belgium, Germany, France at ilan sa mga pinakamahusay na koponan sa mundo. At dahil dito, mula nang lumipat sila mula sa Asian League papuntang European League, hindi na muling nakapag-qualify ang Israel para sa World Cup. Dahil pinapayagan ng FIFA na makialam ang politika sa internasyonal na football. At ang football mismo ay isang napakalakas na sandata para paglapitin ng mga tao, pagsamahin ng mga bansa at talagang itaguyod ang kapayapaan. At nakikita natin na minsan ginagamit ang football sa kabaligtarang paraan. At sa tingin ko, ang pinakamagandang halimbawa ng potensyal ng football ay ang pagtingin sa pambansang koponan ng Israel. At hindi natin kailangang lumayo pa. Tingnan natin ang koponan na lumahok sa qualifiers ng World Cup na yun na hindi nakapasok ang Israel noong 2026. Sa koponan ito, magkasama nating makikita mga Arabo, Muslim at Hudyo. Mayroon tayong mga kahangahangang manlalaro tulad nina Mohamed Abu Fani, Mahmoud Jabbar at Sayed Abu Farchi. At kung pag-uusapan ang qualifiers ng World Cup, sa mga huling qualifiers na ito, naglaro ang Israel sa Group number 1. Natapos ang Israel sa ikatlong pwesto, ngunit ang dalawang nangunguna lang ang kwalipikado. Nanguna ang Noruega, pumangalawa ang Italia, at hindi nakapasok ang Israel kasama ng mga koponang nasa ibaba rin. Nakikita natin na resulta ito. Makatuwiran para sa isang bansang kasing liit ng Israel. Pero kahit na hindi kasali ang Israel sa World Cup na ito, taon-taon, libo-libo, minsan 10,000 libong mga Israeli ang naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo para sundan ang World Cup. At ngayong taon ay hindi rin naiiba. Kaya kahit na hindi naglalaro ang Israel, siguradong tutok na tutok ka rin ang mga TV sa Israel sa mga laro. At ang tanong na hindi pa natin nasasagot na yung araw ay, kung nanonood ang mga Israeli ng World Cup, sino ang sinusuportahan nila? At ngayon, maglalakad tayo sa sentro ng Jerusalem at aalamin natin mula sa mga tao dito sa lungsod. Tara na!
Nakarating na tayo sa sentro ng Jerusalem, partikular sa isang napakakaakit-akit na lugar na tinatawag na Nahalat Nahalativa. Makikita ninyo na abala at matao ngayon, maraming namimili at namamasyal. Ngayon, kakausapin natin ang mga taga-Jerusalem para alamin ang opinyon nila tungkol sa World Cup. Kamusta? Kamusta? Anong pangalan mo? Gili. Gusto mo bang manood ng World Cup? Oo, ilan sa mga yon. Kanino ka ba may crush sa World Cup? Pinag-isipan ko talaga at mukhang para sa Korea ako. יפה, כן. יפה. איזה מסר יש לך לדרום קוריאנים שרואים אותנו? וואו, דווקא זה ראיתי הרבה דרום קוריאנים שבאים לישראל ומאוד מאוד אוהבים את ישראל, אז רק שתדעו, אנחנו אוהבים אתכם חזרה. תבואו אלינו בכיף, באהבה, וגם לכל העולם. אל תקשיבו מה שאומרים בחדשות, זה לא נכון. אנחנו סבבה. Maraming salamat. Ikinagala ko, salamat sa inyong lahat. Kumusta? Ano ang pangalan mo? מרסלה. Gusto mo bang manood ng World Cup Games? בעיקר של ארגנטינה, לא את כולם. Hindi ko alam na nag-aaral ka para sa World Cup. ברור. אני מאוד מאחלת למסי לקחת עוד פעם, בגלל שלדעתי הולך להיות המונדיאל האחרון שלו. Kanino ka pumapanig sa World Cup? Para sa Pransya. Para sa Pransya. At sa tingin mo, may chance ang Pransya na manalo? Oo, mag-iingat ka. Habang naglalakad kami dito sa mga kalye ng Jerusalem, tingnan niyo kung sino ang aming nakita. May mga Brazilian at may isang Cuban dito. At gusto kong itanong, nakatira ba kayo dito o nagbabakasyon lang kayo dito? Oo, nagbabakasyon lang kami. Nagbabakasyon lang. Et? Dito kami nakatira. nakatira kami. At ang tanong ngayon ay, kanino kayo mag-cheer para sa World Cup? Brazil. Para sumuporta sa Brazil. Kailangan nating kunin ang hexa. Atin ang hexa. Mag-cheer din ang Kubanong kasama natin. Para sa Brasil, Brasil. Isa pang gusto kong sabihin mga kaibigan, may dating football player dito na ang anak ay naglalaro rin na yon sa Brazil. Pakikwento mo naman sa amin. Oo, maaga ako nagkarera, naglaro ako sa America Minero at Minas Gerais at ngayon nasa Betim ang anak ko. Sa estado no Minas Gerais. Sabihin mo rin ang pangalan ng anak mo para masundan siya ng iba. Si Vitor Hugo. Ang goalkeeper ng Betim. Kaya, Vitor Hugo, isang yakap para sa'yo. At dito rin ay may team na sumusuporta sa Brazil, direkta mula sa Jerusalem. Brazil. שלום, שלום ברכה. איך קוראים לכם? אני בר וזה ניסן. ואתם מתכוונים לראות את המשחקים של המונדיאל? ברור, מה זה גם בלילה לפנות בוקר וגם בערב, כל שעות היממה. מחכים לו כל 4 שנים, אנחנו מחכים למונדיאל. ומאוד חשוב, למי אתם אוהדים? מי אתם רוצים שנצח השנה? אז אני הולך עם ארגנטינה עד הסוף. אני הולך עם פורטוגל, ריקוד אחרון של רונלדו, חייב לזכות בתואר. Ang galing. Ano ang gusto ninyong iparating sa mga nanonood? כדורגל מקרב. Exacto. Shalom. Shalom. At ano ang mga pangalan ninyo? Ako si Ziv. Ofir. Gusto niyo bang manood ng World Cup? Siyempre, oo naman, siyempre. קיבוצניקית. יפה. איזה קיבוץ? גבעת חיים איחוד. ולמי אתם אוהדים במונדיאל? Brazil lang! Ano bang sinasabi ko? Wala nang ibang grupo! אנחנו אוהבים אתכם ויש לכם תמיכה מלאה מאיתנו ואתם עם שמח כמונו ובעזרת השם נגיע גם לראות את המונדיאל פיזית. At anong pangalan mo? Abraham. Gusto niyo bang manood ng World Cup? Oo. Naganda ako para dito. Sigurado ka ba? Oo, kapag may World Cup, umalis ako sa trabaho. ואתה חודש שלם? חודש שלם, 3 משחקים ביום. וואו. והשאלה למי אתה אוהד? המונדיאל הזה זה ההזדמנות האחרונה של רונלדו, אז אני אלך עם פורטוגל. Sino sinusuportahan niyo sa World Cup? Mexico. 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 Laban, Mexico. Tara na. Ako si Argentina, mas bata ako at may mga kaibigan ako Argentina. At anong mensahe ang gusto niyo iparating sa lahat ng nanonood sa atin? רואה אותנו? Pagkakaisa at sana magustuhan ninyo ang Makadurigal at sana mag-enjoy kayo. Shalom. Mas marami pa kaming nakitang mga Brazilian sa sentro ng Jerusalem. Ano po ang pangalan ninyo? Luzio. Sa akin naman ay Bella.
Hindi nyo nakita kasi di pa kami nagre-record noon. Nakita ko damit ng Brazil, tumakbo ako at nakita ko mga Brasileña pala. At gusto kong malaman kung kanino kayo nag-cheer sa World Cup. Siyempre, para sa Brazil, sinasabi na ng damit ang lahat. Hindi talaga para sa Brazil. Wala nang ibang team na pwedeng i-cheer. Sa tingin ko, pwedeng maging malaking event ang World Cup dito sa Israel at talagang ang mga tao dito ay sumusuporta talaga sa Brazil. Oo, hindi. Sobrang excited ang mga tao. Talagang super... May kompetisyon dito kung sinong susuportahan, Portugal, Brazil, o Argentina. Sa tingin ko, magiging maayos din naman. May mga kaibigan din ako sa trabaho na laging sinasabi, panalong Brazil, sigurado. Kaya dito mga kaibigan, live mula Jerusalem, kitang-kita ang dami ng sumusuporta sa Brazil. May mensahe ba kayo para sa mga Brazilian na nanonood? Oo, umasa talaga ako mananalo ang Brazil at darating na ang Hexa. Pag-asa ang huling namamatay, mga kaibigan. Kamusta? Kamusta? Kaya, ano ang mga pangalan ninyo? Kami ang pamilyang Bucknell. Si Eitan at ako si Tuvia. Para sa akin, kayo ang mga tagahanga ng mundial. Ako ay Argentino, ikaw ay mula Suiza. Suisa, kaya? Dahil sa Suiza, gusto namin manalo ang Suiza. Pwede kayo magbigay ng sorpresa, pwede itong mangyari. Sabi ko Suiza at Argentina ang finals. Suiza ang panalo pero ako ay Argentino. At sino ang gusto mong manalo? Rolando at Yaman. Yamal. Gusto niyang manalo. At maraming salamat sa inyo. At salamat na mahal ng Brazil ang Israel. Mapapatuloy tayo dito sa ating mga panayam. Shalom. Kamusta ka? Ayos lang. Ano ang pangalan ninyo? Ako ay isang Israeli. May gusto ka bang manalo sa World Cup? Sino ang gusto mong manalo? Gusto ko ang Brazil. Brazil? May mensahe ka ba para sa mga taga-Brazil na nanonood? Lumipat kayo sa Brazil. Lumipat kayo sa Brazil. Lumipat kayo sa Brazil, gusto naming sumama kayo. Hudyo ka man o hudyo, lumipat ka. Ganun lang, lumipat kayo sa Brazil. Maraming salamat. At gusto mo bang tumugtog ng isang kanta para sa amin? Gusto mo bang maglaro para sa amin? Oo, pwede namin. Toda ka ba? At nagkarool pa kami ng palabas. Tulad ng nakita ninyo, sobrang masigla ang Jerusalem para sa World Cup at marami sumusuporta sa iba't ibang bansa. Pero ngayon gusto kong tanungin kayo. Ilagay ninyo sa mga komento kung sino sa tingin ninyo ang mananalo sa World Cup. Ilagay ninyo dito ang inyong opinyon at sana nagustuhan ninyo ang video na ito na kakaiba ngayong araw. At makita tayo ulit sa susunod na linggo.